Hi, this is Jen Oliva, YouTube creator of Aljan's Vlogs, and welcome back again to my channel. So, thank you for watching again, and thank you dahil nandito ka na naman sa channel ko. Salamat at dahil pinapanood mo ang aking video. So, kung hindi ka pa nakasubscribe, kung bago ka pa lang dito sa channel ko at hindi ka pa nakasubscribe, i-click mo na yung subscribe button ko dyan sa baba and click mo na yung katabi niyang bell para naman sa iba't ibang videos na i-upload ko ay manotip ka. So, ayun, ang pag-uusapan lang naman natin yun ay share ko lang sa inyo. I-share ko sa inyo kung ano yung naging yung karanasan ko, yung naging buhay ko dati bilang service crew, cashier ng Jollibee. So, ayun, nakita nyo naman sa aking, nakita nyo naman sa aking title. Malamang nakita nyo na rin sa aking thumbnail. So, ayun, ayan, ako pa ba, ay isa rin naman akong, yan, mas gusto ko lang i-share para na rin sa ibang halimbawa sa mga bagong mga newly hired na crew ng Jollibee or kahit na anong fast food chain. Siguro naman pare-pareho lang naman sila ng standards sa mga rules, sa mga ganun. So, i-share ko lang yung mga experience ko, yung good and bad experience ko sa Jollibee. So, ayun, wala namang masama doon and okay lang naman yun. Para sa akin, okay lang naman i-share ko yun dahil wala namang masama doon. Wala naman akong sama ng loob. Gusto ko lang ikwento yung mga experience ko para halimbawa kung ikaw papasok ka pala ng Jollibee, at least alam mo na yung possible na pwedeng mangyari pag nandun ka na or kung ano. Ayan, so, wag na nating patagalin pa. Ikukwento ko na nga sa inyo. Ito na. Ikukwento ko sa inyo kung paano ako nagsimula dito sa Jollibee at paano ako na-hired and ano yung mga naranasan ko dito nung crew na ako. So, let's get started. So, ayun nga. Nung una, medyo na-excite si ate mo, girl. Kasi nga, syempre, magkakaroon na ako ng trabaho na may minimum rate sa expectation ko nga. Kasi ganun yung hindi na kumbaga magbabago yung trabaho ko, hindi na ako kasi ang unang trabaho ko yung nag-aalaga ng bata, yung kasambahay. Hindi ako nahihiya kasi yun talaga yun at saka wala namang masama dun. So ayun, nung nakapasok ako sa Jollibee, ayun, fast forward. So, ayun, nung nandun na ako sa Jollibee, na nakapasok na ako, yung mga na-experience ko dun is, sobra siyang mahirap. Para sa akin, mahirap bilang newly hired ako noon and baguhan ako. Hindi ko pa gamay yung mga ginagawa ng mga kakru ko. Kumbaga parang bago ka nangangapa-ngapa ka pa sa mga gagawin nila Hindi mo alam yung bawat kilos mo. Lagi kang pakiramdam mo, hindi ka makakilos na maayos. Lagi may nakamata sa'yo. Yung mga ganong experience na parang, parang ang liit-liit ng space mo. Kasi feeling mo, lagi na lang may nakatingin sa'yo. Parang wala kang sariling moves. Pero hindi naman sa lahat ng oras ng araw ay ganun. Once naman kasi na merong hindi ka nila napapansin, parang ka lang, relax ka lang. Ang maganda lang dun is relax ka lang. Ayun, wag kang porque may nakakatingin sa'yo, may nakamata sa'yo, manager man or senior crew ng kung ano mang fast food chain, wag mo silang pansinin. Ang mahalaga, ginagawa mo yung trabaho mo, ginagawa mo ng tama. And of course, okay lang din naman. O, halimbawa, nagkamali ka. Ayun, wag ka lang laging pamali-mali. Siyempre, pag nagkamali ka ng paulit-ulit, mayayari ka na nga talaga dun. So, ang nangyari sa akin dun, after nga nun yung naka-in na ako dun sa Jollibee, dumaan mo na nga pala ako sa, sa 1 week, parang 1 week training ng Jollibee. So, ayan, 1 week training. Yung kasing training na yun balik muna ulit ako dun sa umpisa bago pa ako nag-hire. Ang gulo-gulo ko magkwento. So, ganun talaga ako. Ang gulo-gulo.
Ayun, syempre, um, yung pinakamahirap dun is kung ikaw ay nasa cashier ka. Kasi ang gusto ko dun, ang inapplyan ko talaga yung maging dishwasher na lang kasi alam ko sa sarili ko, mahina ako sa math, bobo ang ate nyo sa math. So ayun, kaya hindi ko talaga in-expect na ilalagay ako sa cashier. Kasi isinulat ko naman kasi dun sa form na binigay sa amin nung nag-exam kami or nung interview is parang dishwasher yata yung nilagay ko. Gusto ko sa kitchen yung tagulang ko, hindi na-expose yung aking pagmumukha sa ganong environment na maraming tao. Nakikita ko sa front din nga sa post mo sa area ng sa kaha, yun. Gusto ko lagi akong tago kasi mahiyain ako. And hindi ako palaging nag-i-smile, hindi ako jolly. Ayan. So, ayun nga, at yung manager naman na nag-interview sa akin ay nilagay niya ako sa cashier. Pero okay lang din naman, okay lang. Wala namang masama doon, at least, na-challenge talaga ako. Na-challenge ako bongga. Ang dami kong natutunan din dito sa Jollibee ha. Ang dami kong nalaman. Lahat-lahat na, pati na yung lagi kang nakasmile, babati ka sa customer mo ng jolly morning, kahit medyo pagod ka na, kailangan nakasmile ka. Yun nga yung rules nila doon. May standard din doon sa paglalagay mo ng mga, pag um, ano nga ba, yung malimutan ko na, medyo matagal na rin eh. Yung nagpe-prepare ka ng orders ng customer, kung dine-in or take-out, may standard din na sinusunod. Ayun, hindi mo siya basta-basta ilalagay na salpak, hindi yun. Pwede kasi pwede kang mapansin ng manager or ng kakrew mo and pwede kang mapagalitan. So, alam niyo ba, ako nung time na yun, pag pamali-mali ako, lagi na lamang ako napapagalitan. Lagi na lang akong paiyak. Ayan, lagi na lang akong iyak. Bukod sa na-charge na nga ako kasi minsan pag naghahassle na, sus ko, hilong-hilo ako, ang sakit ng katawan ko, ang sakit ng ulo ko. Hindi ko na maintindihan. Every time na mag-i-in ako sa post ko at naka-duty na ako, lagi akong kinakabahan kasi isip ko lagi akong ma-charge. So, ayun. Sa kabila naman nun naging thankful pa rin ako dahil kahit papaano, hindi naman ako na-charge ng malaki. Yung umaabot na ng 1K mahigit. Siguro ang pinakamalaking charge ko lang nun is 400 yata. Sa 5 months kong, almost mag 5 months ako sa Jollibee. Kasi nag-resign ako, matatapos na yung endo. Kung mag-endo na rin ako, pero hindi ko kinaya nung huli. So, nag-resign si ate mo girl. Pero, ang experience ko kasi sa Jollibee, yung hindi naman ako magme-mention. Napapansin ko lang dun sa mga manager, sa mga senior crew, service crew dun. Sa mga kapwa ko cashier dun. Napansin ko kapag may feeling sila sa sarili nila na, ayan, ganyan ka, eto sila. Ganyan ka, eto sila. So, ayun, may ganong nangyayari dun. So, bilang baguhan ka, di ikaw mag-a-adjust. So, mayroon kasing mga ganun na pag nagkamali ka, may sisigaw na lang sa'yo, merong manglalait sa'yo kapag medyo boba-boba ka or what. Ayun nga, yun lang din naman yung hindi maiiwasan sa trabaho siguro. Pag medyo maramdamin ka, mabalat sibuyas ka, di talo ka. So, ayun nga, parang ako lang dati nun. And ang kagandahan lang naman, dun sa Jollibee, natuto tayong magkilay. Naiguhit ko ng kilay ko ng pantay. Natuto tayong magkilay sa Jollibee. So, parang yun yata yung magandang natutunan ko dun. So, ayan. Yun lang naman. And wala naman akong sama ng loob dun sa mga nandun na nakatrabaho ko.
And siguro normal yun kung halimbawa nagtatrabaho ka nga tapos magkakamali ka, nagdadamay-damay kayo. Siguro ang maganda lang na gawin kung halimbawa nagkakamali yung kapwa mo ka-crew, hindi mo naman siguro kailangang hiyawan, bulyawan, etc. Dahil 'di ba pare-pareho lang naman kayong sumusweldo. Ayan. Hindi ka naman yung boss na niya para ganun ka na lang masta sa kapwa mo ring crew. Then pare-pareho lang naman kayo ng sinusweldo at pare-pareho lang din kayong trabahador. So, ayun. Yun lang naman ang napansin ko dun sa mga nandun. And nga pala, hindi lang naman sa mga kakrew ko nun, pati na rin sa managers, mayroon ding manager na ganun, yung feeling na, ano, sila na ang magaling, yung parang sila na yung magaling, yung sila lagi yung susundin, yung ganun, medyo nakakalito dun yung pag nag-hustle dun sa counter, talagang pag-hustle, makikisabay pa talaga sila ng hustle. So, magiging cost kasi nun talaga sa'yo, malilito ka, hanggang sa ma-short ka. And, ayun nga, hanggang sa na hindi mo nasunod yung standard mo, saka ka naman nila papagalitan, diba ang hard. So, ayun naman, pag nasanay ka sa ganong environment, madali na para sa'yo, mabilis kang makapick up, and madali ka namang makaka-adjust. Ako kasi nung nahirapan akong makagilapin ang mga katrabaho ko nun kasi hindi ako masyadong pala kaibigan. Hindi ako sanay sa ganun kasi sanay lang ako lang lagi yung hindi ako mahilig makipagkwentuhan, hindi ako mahilig ngumiti. So, yun, lagi doon nila ako napapansin, hindi ako nakangiti, hindi ako nakikipag-usap. Para bang may sarili akong mundo kasi doon ako nasanay sa ganun. Ayun, doon ko natutunan yung madaldal ka. Kasi nagbebenta ka, nagsasuggest ka ng, ano yung suggestive selling. Kailangan madaldal ka hanggang sa mapabili mo ang customer mo. Ay, Diyos mo, marimar. So, ayun, kailangan lang jolly. Lagi kang nakangiti. Ayan, kahit na kalimutan mo na yung problema mo sa bahay, lagi kang umingiti. Pag nasa oras ka na ng trabaho mo, wag mo daw siyang dalahin sa trabaho mo. Sasabihin yun ng mga kakro mo sa'yo. So, ayun lang. And yun ang medyo na hurt lang sa feelings ko yung sinabi sa akin ng isa kong kakro na ako daw, yung ganyan, naawa lang daw sa akin, kaya ako na nakain sa Jollibee, medyo hindi naman ako na offend. Kumbaga, nalaman ko na ako pala pag nakatalikod at hindi ko naririnig, ako pinagchichismisan nila. So, okay lang din naman sa akin. May isa lang ka-crew na, kumbaga, concern sa akin. And kwento niya sa akin na kapag, pinagchichismisan ka, ayan, ganun ka daw, naawa lang sa'yo ang manager, kaya ka daw ini-hire. Pero okay lang naman sa akin. Wala namang problema sa akin. At least na-experience ko yung buhay sa Jollibee. Alam ko yung kung paano gawin yung lahat-lahat na bawal nyo sabihin. And so, ayun. Masaya naman. Masaya magtrabaho sa Jollibee. Masaya lalo na kapag marami ka nang kakilala, kaklose mo na ang lahat, kakilala mo na sila, gamay mo na pati ugali ng mga katrabaho mo, manager mo, hindi ka na mahihirapang mag-adjust sa lahat ng bagay na gagawin mo, hindi ka nila papakailaman kapag alam nila na alam mo na yung ginagawa mo. So, ayun, ako talaga nang baguhan pa lang ako, ang dami kong sablay. Halos bawat oras na lang yata ako na lang napapansin nila dahil kung hindi ako ni-smile, lagi nila ako nakikita. Kung hindi ako bumabati ng jolly morning, yung ganyan, hindi ka magsasuggest, doon ako lagi napapagalitan. Tsaka sa resibo, yun yung huli na talaga, ikinasuko ko yung nagmano-mano ako dahil sobrang hassle. Nagmano-mano si ate mo girl ng resibo. Akala ko pwede yun. So, kumbaga, naggumawa na ako ng sariling diskarte ko nung time na sobrang hassle na para mapabilis. So, hindi pala pwede yung mano-mano ka. May susundin pa ng rules. Ayun, doon tayo na sumuko. Doon sumuko si ate mo girl na pagyari talaga ako ng manager. Ayun, medyo nakakatakot at medyo nakakahiya din sa harapan ng mga madlang people na pinapagalitan ka sa harapan nila, minumura ka, yung ganun-ganun. And experience ko nga yun.
And napaiyak ako. Iyak na iyak ako. Napang-uuwi ako sa bahay. Pang-uwi talaga ako ng time na yun. And pinauwi naman nila ako. And after nun, after 2 days, hindi ako pumasok. Nag-resign na ako. Pero hindi ako hindi ako yung parang yung tawag doon, yung um, nais ko naman yung record ko. Hindi ako yung parang nag-abandon ka, nang tawag doon, basta ka na lang umalis sa trabaho. Inayos ko yung record ko din. Kumbaga, kumuha ako ng form na magre-resign na ako. So, ayun. Sabi kasi, pag umalis ka na lang dun sa trabaho mo, lalo na sa Jollibee, ayan, umalis ka na lang, basta ka na lang umalis, wala ka man lang resignation letter, hindi ka na makaka-apply sa, ano pa ba yung partner nila, yung mga partner nilang katulad nung Red Ribbon, yung kung ano-ano pa, hindi ka na daw makakapag-apply kapag ikaw ay pag may bad record ka, yun na lang. So, ako naman hindi. And may nakapagsabi sa akin isang kakrok ko na ayusin ko daw. So, yan lang naman yung yun lang naman yung, yung hindi ko malilimutang pangyayari sa akin sa Jollibee nung crew cashier pa ako. Ayun, hindi maiiwasan doon na may times na mamaliitin ka ng mga katrabaho mo. Hindi ko alam kung bakit, pero syempre may mga ganun talagang tao. Pag pinatulan mo talaga sila, mahihirapan kang may makaibigan doon or may maka-close kasi pakiramdam na kaaway ka. Ayun, so yun lang naman. And sana kung ikaw mag-apply ka sa Jollibee, wala namang problema. Masaya sa Jollibee. Lalo na kung ini-enjoy mo yung trabaho mo. Okay na okay yun. Wala namang problema kung gusto mo sa Jollibee. Kasi ako, bala ko nga din sana mag-apply ulit. Medyo nakalimutan ko na rin yung ibang ginagawa din, lalo na yung sa post. Kasi baka may bumabago na silang product. So, naisip ko pa talaga yun. So, ayun lang naman. And kung nagustuhan niyo ang video na ito, huwag niyo na kalimutan i-subscribe ang channel ko. Click niyo na rin yung like, comment na rin kayo dyan sa baba para sa iba't ibang videos. I-click niyo yung may notification bell ko dyan, yung bell icon. Yung ganyan sound. Ting, 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 ting. Ayan, pindutin niyo na. See you again for my next video. Thank you for watching. God bless you all.